verse 6 to 10. Pasok mamaya please may people ating word. Colossians chapter 2, verse number 6 to 10. Verse 6 to 10. Okay, tira? Okay, verse 6, sabay-sabay, please. Verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of Godhead bodily, and we are complete in him, which is the head of all principality and power. Amen. Stand, let's pray. Start with the prayer. Lord, this evening, we are so grateful sa another opportunity na binigay niyo po sa amin na makapag-meeting po kami despite po sa weather condition namin na maulan at mabasa ang paligid. At salamat po na hindi ito naging reason o naging excuse na hindi kami maka-attend, hindi kami mag-desire na mag-fellowship sa prayer. And most of all, Lord, sa pag-study na yung salita. We realize that prayer is very vital sa strength, sa spiritual, at the same time, strength as a local church ng Panginoong Jesus. Lord, tonight, it is an opportunity we can study together and help us, O God, na magkaroon kami ng understanding and also ma-establish the Lord, ma-strengthen ka ang relationship at ma-reinforce kayo sa ating faith, Panginoon. Like the verses na dapat maging rooted and built up in Him and established in the faith. Sana ang aming studies mag-contribute ang aming spiritual growth. And naman po kami mag-pray sa spiritual growth, Panginoon. Tawad, and Lord, sa aming kasalanan, and forgive us, Lord, and cleanse us tonight. And we pray for those who are mga coming sa mga ating magkakaroon po sila. Thank you, and we trust you, and we pray that the Holy Spirit of God will be the one to guide us and teach us tonight. This I pray in Christ's name. Amen. Amen. Be seated. Alright. Another letter that Apostle Paul and mga kaibigan believer. Okay, walking in Christ. Walking in Christ. According to verse number 6. As ye have therefore Jesus, or Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Right? Walk ye in Him. Take note this word. So after our salvation, i-encourage tayo ng mga believers of the Lord na dapat ay lumakad. Lumakad tayo sa Kanya. That means ang ating practices, ating works, ang ating faith, and everything ay dapat in line sa ating Panginoon. Alright? So, hindi na tayo pwedeng lumakad sa darkness. We should not no longer walk in darkness. Okay? But instead, Bible says, walk in Him. So, pag sinabing walk in Him, that requires, mga kapatid, is that, okay? That means faithfulness. That means faithfulness. Hindi ka pwedeng maglakad, no? Na isang believer, tapos iba ang lakad mo, opposite ang lakad mo. Once believer ka na, i-expect ang Panginoon sa atin na ang ating daily walk with Him, manivelop. It doesn't mean tayo makasala, pero ibabat kung tayo po daily is walking with the Lord. At ito yung i-expect ng Panginoon sa atin, na
na dapat sa araw-araw natin kasama natin siya. At dapat ipag-pray natin na sana ang ating paglakad nasa Panginoon. Kasi let's admit na kapatid, mahirap talaga na mag-is ang Christian life. Napaka-tempting, napakadaming temptation na pwede tayo ma-divert sa Panginoon. Pwede tayo madala sa mundo. Amen? Kaya dapat sa pag-isip natin sa umaga, dapat ang ating prayer, Lord, please give me sufficient grace na makalakad ako sa inyo. Okay? Ang ating mindset, ang ating lifestyle, ang ating mga ways, ang ating mga planning dapat in accordance with the Lord. Amen? Kasi minsan, attempt tayo na mag-design na lang tayo, take tayo ng action by our own. Without consulting the Lord. Kaya dapat everyday, dapat ma-establish talaga ang ating daily walk with God. Importante yan. At paano ma-establish ang ating daily walk with God? Number one talaga, by prayer. Apart from prayer, hindi natin ma-strengthen ang ating relationship sa Panginoon. Amen? Pangalawa, without the Word of God. Kasi ito talaga ang pinaka-foundation natin. Walang Kristiyano maging faithful, walang strong believer without the Word of God. Kasi ito yung magpapa-strengthen sa atin, ito yung nag-caution sa atin every day, na ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat iwasan mo ng mga bagay. Kaya inseparable po yung dalawa talaga. Dapat maging habit po natin sa buhay natin. Amen, Christians? Wala ako nakita. Ang mga great Christians, best Christians nakita ko, ito yung mga Kristiyano na establish sila, relationship nila sa Panginoon. Na kahit anong problema dumating sa church, hindi dali-dali mawala. Kasi rooted sila, establish ang kanilang relationship, number one sa Panginoon. Kaya dapat sabi ng verse of the Sunday, sabi ni Paul, dito rooted. Okay? Kapatid, yan ang yan. Okay, so dapat meron tayo ating walk with God. Sa all aspect natin, hiniin natin ang faithfulness in all areas po yan. Hindi lang sa pagsimba. Hindi lang attendance, church attendance, faithful ka lang. Na-consider kang faithful kung meron kang Bible reading. Meron kang prayer life. Constant yan, regular. And above all, meron kang sumingin. Sumingin, importante yan. Hindi pwede giving ka lang, faithful ka sa giving, wala ka namang sumingin. O hindi ka pwede ma-establish, hindi ka makakonsider faithful kasi ang faithfulness in all areas. Actually, ang ating pagsimba, that is our responsibility after our salvation. Duty natin yan, in response to salvation na bigay ni Lord sa atin. Hindi ka pa nag-serve sa Panginoon. Kasi routine, parang routine natin yan. Kung lang yan siya, step 1 pa lang yan ating pagsimba. Hello, amen? Alright? So sabi ni Lord, ni Paul, what do you need? I-prove niyo that you are in the Lord. Kaya sabi niya sa Corinthians 13:5 na dapat makita natin. Again, nowadays, importante mga kapatid, pag-pray natin. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap na gawin sa Kristiyan, aminin mo man o hindi kapatid, itong pagiging matapat sa Panginoon. Isa sa mga pinaka-challenging sa Christian life, itong pagiging faithful. Amen. Hello, amen? Amen. Very challenging po yan. Kasi lahat na ito sa buhay natin, dapat matapat tayo sa Panginoon. Dapat constant tayo sa Panginoon. At ang ating faithfulness hindi ito nakabasa sa simbahan. Ang real faithfulness nasa labas. Kung ano ka sa labas, ano ginagawa mo sa labas, sa bahay mo, sa labas ng bahay mo, labas ng simbahan. Yun yung real identity mo. Amen. Ikaw yung totoong ikaw. Kasi pwede ka dito sa simbahan, sabi lang tayo magkita. Pero man dito Saturday, kumusta ka? Kumusta ang relationship mo kayo? Amen. Hindi ka maging faithful, Bible reader dito sa church. Pero huwag sa bahay mo. Amen? Amen. Consistent ka ba? Yung pinakita mo dito, nakikita di kaya sa labas? Sa secular, nakikihalibrino ka sa mga unbelievers? Kaya nakapag-socialize ka, kumusta yung Christian life mo? Dawin ka magsalita. Dawin ka mag-act.
Christian ka kaya? Ma-identify ka kaya believers of the Lord? Ikaw ba yung nag-lead na bago magkain? Sinasabi, uy mga friends, mag-pray muna tayo. Pwede po ba mag-pray tayo bago tayo magkain, bago tayo mag-take ng ating snacks? Na-notice kaya yan ng ibang mga tao, especially mga believers, pagkasama kanila? Nakabanggit ka ba about Jesus Christ? Naka-mention ka ba that one day, there will be a judgment day? Nakakarapin ang bawat tao sa Panginoon sa day? Hello? Ito, basic ko lang ito mga kapatid. Pero minsan nakakaligtaan natin. Ang faithfulness na sa labas, hindi na dito. Dapat sa lahat ng area sa ating buhay maging makapagsama tayo sa Panginoon. Especially we are now in the last days. Hindi? Nasa ano na tayo in times. O katapusan ng kapanahunan. End of ages. Saan? Damo, hindi naman tayo ipag-pray ngayon. Kung meron mga isang bagay na dapat natin i-desire ngayon, ito. Amen? Ano i-desire mo na magkaroon ka pa? Magkaroon ka pa ng maraming material na bagay sa mundo? Yun ba ang mag-matter sa'yo? Yun ba ang mag-matter sa pagharap natin sa Panginoon? Hindi naman. Lahat na bagay dito sa mundo, iwanan natin yan. Wala tayong nadadala. Ang pinaka-the best ang mag-matter sa Judgment Day, ito. Kaya sabi ng, will come thou good and faithful. Hindi naman degree ang pinabasihan doon, hindi kung anong na-accumulate mo, anong business na establish mo, no? Although, those things are important habang dito sa mundo. Pero dapat ang mamuna, ang mag-prevail kapatid ito. Dapat din natin makaligtaan. Huwag mong i-trade ang temporal sa eternal. Maraming Kristiyano ngayon, we take for granted na lang ang eternity. Kung bulan lang, hindi ka makapunta ng church. Alam niyo, ang bulan, dito masusubukan yung sino matapat. Sino ang sincere. Pero dyan pa tayo? Faithfulness, walk in Him. I-challenge lang ni Paul, itong mga Colossian believers. Since kayo ay nakay Kristo na, walk in Him. I-prove nyo na nakay Kristo kayo. Alright. Secondly, natin makita, not only that, but also, there is what we call firmness. Firmness. Look, verse number 8. Look at verse 8. According to verse 8, verse 7. Rooted and built up in Him. Take note the word rooted. Titingnan mo parang ano yan siya? Didubli. Routine na, build up pa. Ano ba? Sabi pa niya, established. Established. In faith, tatlong word ginamit ni Paul. Routine, build up, and established. Ganun siya paggamit ng mga words, ginamit nito. Pag sinabi mong routine, talagang routine po yan. Iba po yung seed na tinanim kaysa tubo, na tubo lang. Amen? Ang determining factor yan, pagdalakas ang ulat at hangin. Doon mo ma-identify kung sino yung rooted or unrooted. Okay? Pag i-test yan ng strong wind o baha, makita mo na shallow lang pala. Yung mga shallow, dali lang matumba, dali lang ma-wash out. Pero yung tanim na talagang nakalubog, talaga nakapenetrate doon sa ilalim, possible siguro maglip, pero hindi talaga dali-dali ma-uprot. Kasi nakagamot siya. Nakaugat, nakaangkor ang kanyang ugat doon sa lupa. Kaya matibay. Kaya isa sa mga perfect example yan, ang mga kawayan.
Ina-introduce kayo kasi kahit maliliit yung ugat niya, pero grabe yan sila mag-grip, grabe mag-alpo yung maliliit niya ng mga ugat-ugat doon sa ilalim, ibig sa riverbank. Hindi dali siya ma-approve o mawash out ng mga tubig kasi grabe yung na-penetrate yung kanyang ugat. At doon tayo di example ni Paul. Ginamit ni Paul na metaphor ang isang puno na dapat rooted, dapat ang Christian. Although, primarily, sinulat nito sa taga-Colossians kasi siguro, unstable pa yung mga Colossian believers. Ang kanilang faith hindi pa ganun ka-strong. Kaya sinulatan sila ni Paul na sabi, magpakatatag kayo, dapat nakaugat kayo. Establish niyo ang inyong relationship. Kasi kulang pa kayo, ang inyong faith kulang pa. Kaya dapat maging rooted sana kayo. At maging rooted kayo sa Word of God. Sabi ni Paul, amen? Kaya pag walang Word of God talaga sa Christian, Christian ka lang, pero wala. No roots. And no wonder, kunting problema lang, mawala ka na. Kunting introduce sa'yo ng first teaching kasi di ka rooted, madali kang madala, ma-deceive ka, prone ka sa deception. Wala ka kasing pag-refute, wala kang Word of God na pang-share sa'yo. Are you listening? Amen. Nakuha niya ang aking stop? Doon kapatid. Kaya importante sa Christian, ma-establish sa kanya ang Word of God. Kaya dapat doon tayo magkaalaman sa Bible reading natin. Kumusta ka? Rooted ka na ba? Baka simba-simba ka lang, sabay-sabay ka lang, pero may kaugat. May ka nagagamot. Pag nawala yung iba, nawala ka rin. Eh sa taong nagasunod, hindi ka sa pulong sa Diyos. Walang Word of God na establish sa puso mo. Kasi ang tao, kung establish mo sa Word of God, kahit sino pa yan, kahit pastor pa nawala, asawa ng pastor nawala, mananatili ka kay Word of God ka after ka sa Word of God. Sa kay Lord ka nag-serve, hindi sa tao. Tandaan mo yan. Eh, nagluya ko na lagi sila, pwede ito nagdala sa ako. Sino mo? Kanino ka ba naglilingkod? Hindi ka after the truth. After men ka. Amen? Doon tayo sa truth, doon tayo sa Word of God. Yun ang Christian mo na rooted and built up. Established. Kahit mawala ko yung parents sa simbahan. As long truth ang pinag-usapan, as long truth, mga kapatid, ang na-prevail, nandun pa rin siya. Amen? Rooted and built up. There should be firmness. Dapat firm. Hindi easy lang naman, malong-malong. Dapat ang ating relationship with Lord, dapat firm, matibay, naka-establish. At na-establish lamang yan with the Word of God. Anong sabi niya? Anong sabi dito sa ating binasa? Oh, verse 7. Would establish in the faith. Verse 8, sabi pa niya, ito ang warning ni Paul, beware. Mag-ingat kayo. Kanino sila mag-ingat? Beware, lest anyone spoil you. Spoil you. Take note that word. Through what? Oh, philosophy. May mga tao yung philosophy. Human philosophy, human thinking, humanistic idea. Ha? Philosophy ginagamit. Human thinking ba? Human idea. Secular mindset. Hindi biblical. Human philosophy, paano natin yan? Papasok yung logical. Doon sila. After sila doon. Ano pa? Vain deceit. Walang kwentang pangiliw lang. Vain deceit. O, trabaho yan si Satan. O, master siya dyan. I-deceive ka niya. Ano pa? And then, tradition of men.
sinusunod nila yung practices na handed from generation to generation na wala based yan sa Bible. Your tradition, practices na man-made, hindi biblical. So sabi ni Paul, iwasan niyo yan. Kasi save na kayo. Hindi na tayo dyan ng mga practices na yan. Mag-ingat kayo. Ano pa? Sabi niya, and then the rudiments of the world. Rudiments of the world. Before kayo mundo. Tapos sa mundo. Ito yung sabi ni Paul, iwasan niyo, mag-ingat kayo. Kaya may mga tao na gagamitin nila ang philosophy. I-deceive kayo. Gamitin yung tradition of men. Mas mag-prevail at yung rudiments of the world. Adala kayo. Ano yung rudiments of the world? Mga religious ritual. Religious ritual. May mga tao pa kasi na practice pa ng religious ritual. Before magpasok, magbugas ng kamay, magbugas ng paa. Mga religious ritual. Ritual ba? Routine. Sabi ni Paul, huwag na kayo magpadala doon. Kaya sabi niya, let no man spoil you. At paano natin ito mag-avoid? Of course, by the word of God. Sabi pa, meron pa siyang warning. Verse 18. Verse 18. Sabi niya, let no man beguile you of your reward in voluntary humility. And worshiping of angels. The worship of angels. Intruding into those things which he hath not seen. Being puffed up by his fleshly mind. Nakakita ako ng angel. I-reveal sa akin. Nakabati ako ng sound. Doon sila naniniwala. Sabi ni Paul, mag-ano kayo? Mag-ingat kayo. Ano sabi niya? 1 Corinthians 16:13? 1 Corinthians 16:13? Sabi niya, watch ye, stand fast in the faith. Magpakatatag kayo sa pananampalataya. With you like men, and be strong. So take note the word watch ye. That means extra careful tayo, huwag tayong kumpiyansa. Sa halip, dapat maging firm tayo. Kasi ang apostasy nasa churches na ngayon. Nagpasok na sa mga churches. Pag di tayo maingat ba, mapasukan tayo ng mga false teaching. Amen? Kaya dapat turo tayo sa Bible. Dapat, particular tayo sa Bible. Alam natin dapat ang ating stand as a Christian. Amen? Dapat, sold out ka sa salvation mo. Basic teachings in the Bible. Para di tayo kaya nga sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Kasi may introduce na hindi biblical. So firmness, rooted and built up. Dapat maging firm tayo. Christian, huwag mong iasa sa pastor ang iyong growth. No? Ikaw mismo. Ikaw mismo magbasa, ikaw mismo mag-read. Ikaw mismo huwag mong isisi sa ibang tao. Kasi ang growth is personal. Personal responsibility. Although may factor yan ang pastor sa Christian life mo, sa growth mo, pero ikaw mismo malaki ang factor. Ano man ang Sunday mag-preach, makarinig ka. Wednesday, sige ka pa-absent. Ano ka? Dapat firm. There must be firmness.
established. And third, not only there is faithfulness, there is firmness, but thank God there is also fullness. Look at verse number 10. Verse number 10. Let's read this verse 10. Here we go. And ye are what? Complete to whom? In Him. That is the Lord Jesus Christ. Amen? And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. So sinabi ni Paul sa kanila, naging kumplito na kayo, naging ganap na po kayo dahil sa Kanya. Sino po sa Kanya? Ang ating Panginoon Hesus Kristo. The moment we got saved, mga kapatid, we believe of His sufficient work, finished work on the cross of Calvary, we are complete in Him. No? Complete in Him. Spiritually speaking, we are complete. Wala nang kulang. Hindi ating salvation is complete. Alright? Okay, there are things, ano tayo naging complete? Look at verse 11. Verse 11, in whom also ye are circumcised, with the circumcision made, into the word, made without hands. Alright. Spiritual circumcision. So nagkaroon po ng Israel or ang mga Israelite require sa kanila ang physical circumcision. That is kanilang trademark. Right? Required sila, by tradition, required sila physical circumcision. Pero sa atin ngayon, in the dispensation of grace, sa panahon ni Kristo, sabi niya, no need na tayo mag-undergo ng physical circumcision. Instead, meron na tayong spiritual circumcision. They're not made without hands. Di na kayo under doon sa mga tradition, mga practices, human practices na para sa Islam hindi na. Kundi, meron na kayong spiritual circumcision because of the Lord Jesus Christ. Whether you are circumcised or uncircumcised physically, but you were already circumcised spiritually. Kaya ito yung maganda. Sa Old Testament, grabe yung kanilang dapat ito, i-observe nila, i-practice nila. Pero nung namatay si Jesus Christ, dumating sa atin ang gospel, mga kapatid, everybody, those who believe, all who believes, nagkaroon ng spiritual circumcision. Amen? Made without hands. Sabi ni Paul, yun ang ating blessing. Oh? In whom also ye are circumcised with the circumcision, ano klaseng circumcision? Made without hands. Okay, and putting off the body of sins. And by flesh by circumcision of Christ. So nagkaroon tayo spiritual circumcision. Ano pa? Look at verse 12. Alright? Paano ba tayo naging complete like Christ? Kaya meron na tayong spiritual circumcision. Another thing, verse 12. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. From the dead.
Okay. Another thing, we are raised, okay, from old life. Alright? Ano tayo nung una? We are spiritually dead. We are God's enemy. Alright? We are ungodly. But praise the Lord, nung dumating ang gospel, sabi ng verse 12, buried with Him in baptism, that is gospel, wherein also ye are risen with Him. Oh? Binuhay na tayo. Dati tayo patay. Amen? Dati tayo walang connection. Dati tayo afar off. Dati tayo without hope. Pero today, sabi ni Paul, but now, ye are raised with Him. Binuhay. Nung una, lifeless. But ngayon, fullness in life. Nung una, walang direction. But now, you have heavenly places. So, grabe yung benefit na bibigay ni Lord sa atin, the moment of our salvation. Nabuhay tayong ulit. Wala tayong capacity na mabuhay sa ating sarili. But salamat po to the operation of the Lord. Binigyan tayo ng new life. No? New life in Him. Right? Ang pagaganda mga kapatid. Paano tayo na-receive with Him? Through, take the word, through the faith. Nakita niyo, amen? Through the faith, ang agent, ang means, nagkaroon tayo ng new life is by faith. Ang object faith, ang required of faith. Without faith, walang new life. Yan ang pagkaganda. Napakasimple ng mga kapatid, required Lord, who had raised Him from the dead. Before, we are dead, but now, we are risen with Him. Amen. What else? Verse 13. Verse 13. And you, being dead in your sins, and the circumcision of your flesh, hath He quickened, together with Him, having forgiven you all trespasses. Saying lang sa verse number 12. Okay? New life. Ano na tayo before? Being dead in your sins. Patay. At dahil patay tayo sa ating kasalanan, mamamatay din tayo sa impyerno. Kasi ang kagbayaran ng kasalanan, ang consequences ng kasalanan, ay kahatulan sa impyerno. Walang ibang hatol, walang ibang penalty, required ang Diyos sa kasalanan, kundi eternal death in hell. Hello, amen? But praise the Lord, nung namatay si Kristo at tayo po, naniwala sa kanya, ginawa sa cross, sayang sabi niya, you are quickened. Had He quickened together with Him. Aside tayo binigyan ng new life, di-quicken tayo, ano ba? And having forgiven all, take note, encircle the word all trespasses. Amen? Wow! Di ba napakaganda? Wow! Napakaganda mga kapatid. Nag-quicken tayo, binigyan ng bagong buhay, tapos pinatawad ang lahat natin pagsalansan. Lahat natin mga kasalanan. Pinatawad ng Diyos. Wow! I'm a sinner, you're a sinner. But praise the Lord, God is allowing that. Amen? I don't deserve His forgiveness. Many times, every day, nagkasala ako. Maybe not in action, but in my mind and in my heart. Amen? Same to you. Hindi ko siguro ginawa. Pero, guilty tayo sa mga bagay-bagay. But salamat, praise the Lord. His grace is sufficient. His mercy is abundant. Ang Panginoon Diyos hindi magsawang magpatawad sa atin. The moment i-acknowledge natin natin mga failures. Amen. Forgiven. All trespasses. Wow. Isn't it a good news, amen? It's a good news. It's a blessing.
dapat natin ma-realize, mga kapatid, no? Napakabait na natin Panginoon. And look at verse number 14. Another thing na naging complete tayo sa Kanya. Nagkaroon tayo spiritual circumcision. We are raised from old life. Okay? Binigyan tayo ng new life. Another thing, look at verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it. Notice the word, nailing it, underline that word, to His cross. God. Another thing, another blessing, nagkaroon tayo ng fullness, removal of the curse of the law. Blotting out. Think of the word blotting out. I-cancel, i-abolish, that's the word. Ordinances. Kaya di na tayo under ng ordinances. Nasa new covenant na tayo. Ang old covenant, ang daming ordinances sila na dapat nilang i-observe, i-practice. Dami nilang bawal sa Old Testament, pero praise the Lord, dito sa New Testament, i-abolish na ni Lord. Di na kayo under doon, di na kayo dapat mag-observe doon. Ginawa ng easy ni Lord ngayon. Okay, compare sa atin, ngayon, napakaganda na napaka-easy na ang ating Christian life. Compare sa Old Testament. Pero amen? Napakahirap doon. Ang dami na dapat i-observe ng mga ordinances. Sa offering ka lang, manuna ka na. Masahin mo ang Bible. Ilang offering sila? Sin offering, burnt offering, meat offering, peace offering. At napay mga feast pa yan. Masahin mo ang Exodus, Leviticus. Ang daming feast nila na dapat i-observe nila yan. Sa atin ngayon. Diba? Kaya, sabi ni Paul, fullness in Christ. In Him, there is fullness. Complete in Him. Kasi si Kristo na ang si Kristo na nag-ako, nailing it to the cross. Hello, amen? Sabi niya, and took it out of the way. Ginawa niya, nailing it to His cross. Lahat ng ordinances, lahat ng mga tradisyon, lahat ng mga laws, si Kristo na ang katapusan. Siya na nag-ako. Sabi ni Paul. Kaya sa atin, wala nang curse. Hello, amen? Wala na, nagtatagal. Si Kristo na ang curse. Si Kristo na. Hangit on the cross, if I'm not wrong, Galatians 3:13. Wala ko dito sa lesson, pero sumali lang sa isip ko. Sige, sumunod. Let's read, Galatians 3:13. Galatians 3:13. Tandaan niyo yan. Lagyan niyo yan. I-underline niyo yan. Para maano tayo. Galatians 3:13. Hindi ko, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. You see? Amen. It's a very good news, amen? Christ hath redeemed us from the curse of the law. Niligtas tayo ni Lord. Siyang substitute. Ang lahat ng curse doon at ipinataw sa Kanya na dapat para sa atin dapat. Pero dahil sa pagmamahal ni Kristo, doon inapo niya lahat. Okay? Ang lahat ng curse na doon na sa Kanya. Okay? So, wala kong maganda mga kapatid. Diba? Removal of the curse. Ikaw ay kagabayan-bayan ng luhod at amin. Hindi na namin na. Gusto niya lang mga
Meron tayo, amen? Salamat sa Panginoon Diyos. Kaya may mga pastor ngayon na unang masalanin. Amo, kung magkalibatay sa tumulohan naman sa Diyos. Amo, nagkala hospital ka mo. Mga bata niya, balik-balik sa hospital. Kaya gina-press mo, kaya dito mo, faithful sa iyo. May kaintindi ang pastor. May nabasa ang pastor. Another verse, amen? Consequences. Consequences. May consequences. Kaya ang kasalanan ka, may kamayaran ng kapwa. Kung mag-display ka, may matatanggap ng paano ni Lord. Ang paano na yan ang tawag, consequences. For God loveth which is left. Basahin mo ang Hebrews. May paano, kung riyan ka ng Christian, napadungol ka, hindi ka masin kayo, na first pastor, happy ko eh. Nami ka na eh. Sige, pistingin mo lang. Ayaw kong isali sa Ginoo. Kaya hindi ko kapaghamot mo yan. Doon ka pangulata. Pero pagyan ka din. Gusto hamot ka. Amen. Amen? Praise the Lord. Nailing it to His cross. Ilan na mga kapatid. Okay. And of course, alright. Last, verse number 15. And having, let's go back to Colossians. Balik tayo sa Colossians 2, verse 15. Colossians 2:15. Verse 15. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Okay, what is that? Yun. Nabasa ba ninyo? Demonic. So sabi ng verse 15, na yung mga principalities and powers nag-refer kay Satan at ang kanyang mga cohorts, kanyang mga demons, sabi niya, di-conquer na, triumph over death. That means, ang ating Panginoon, nung na-resurrect siya, akala nila, patay na si Kristo, si Jesus Christ, defeated na siya. Ang hindi nila alam na na-resurrect si Jesus Christ. At spiritually speaking, nung ang resurrection ni Jesus Christ is a triumph na. Review pa lang yung introduction. Although ngayon, hindi pa talaga complete. Kasi si Satan, nandito po sa mundo. Wala po may final judgment si Satan. By the way, mga members, wala po kaya si Satan sa impyerno ngayon. Amen? Ano ba? Baka naisip kayo na si Satan na sa impyerno, wala pa. Kaya nga, mayroon pa na Kristohano siya, mga pastors, na nagkahulog sa kasalanan. Okay, nandiyan pa si Satan. Active pa si Satan, may mga forces siya. Wala pa. Time will come. At mangyayari yun sa white throne judgment, great white throne judgment. Okay? Na ang false prophet, ang beast, o antichrist, tapos ang mga lahat ng false prophet, kasama si Satan, itapon na doon sa lake of fire. Final nila na destination. Pero ngayon, wala pa. But praise the Lord, spiritually speaking, sa cross, mga kapatid, more than 2,000 years ago, conquer na, nanalo na si Jesus Christ. Okay, victorious na siya. Kasi he defeated death. No? I-conquer niya. Si Satan na-conquer na niya. Okay? And of course, demonic forces. Hindi na yan magtarap.
Same sa atin. No? Same po sa atin mga kapatid. Okay, I believe ang real Christian, hindi na mahalitan sa iyo. I mean, yung sa tawag nila ng mga sigla-sigla. Although si Satan, makabigay ng inflect, siguro, mabigyan lecture, di ba? But with God's permission. Kasi di ko makagawa si Satan without God's permission. Yun na, nagpaalam siya. Kasi ang anak ng Panginoon Diyos, meron talaga tayong guardian angel na. Nag-ingatan talaga tayo. I forgot the verse, pero meron talaga verse na ang Panginoon naglagay ng host of angels. Book of Psalms, I think, Psalm 91, na ano mga kapatid. Kaya po, salamat, ito yung prayer natin. Ito yung ating greatest joy, ito yung ating lamang, kids natin, doon sa mga unsaved. Kasi hindi na. Sabi nga ni Paul, alright? Sabi nga ni Paul, mga kapatid, okay? Sabi niya, Romans chapter 8, before we close, this is, ano sabi niya? Romans chapter 8, 38 and 39. Romans chapter 8, 38 and 39. Verse 38 and 39. Romans chapter 8. The Bible says, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able." Take note this word, underline the word, shall be able, or has the capacity, or has the power, as the word shall be able, to separate us from what? From where? From the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Amen. Shall be able, no any other creature. Sino ba yung creature? And Satan is a creature. Amen? Tinumba siya. Kaya subject siya sa power ng Panginoon. Kaya higit mas powerful ang ating Panginoon. Kaya mag-pray lang tayo. No? For God's protection. Andiyan yung protection ni Lord, mag-pray natin. Pero of course, with carefulness, hindi ko binangham protection ni Lord. Padalagdan ka ba na? Is-is ka ba? Kalilabot na ba? Dahil protection ni Lord at inaanak. Wala na wisdom. Hindi ganun ang ng Panginoon protection. Kapatid, salamat po sa Panginoon na i-conquer niya na. We are already victorious. Amen? Because of the Lord Jesus Christ. Defeat na ni Satan. Kaya si Satan is a defeated foe. Defeated foe. Alam niya na talaga wala siyang chance. Kahit anong gawin niya, wala siyang chance. Kaya doon na lang siya sa mga believers. So, doon sa mga believers ang kanyang target. Hindi naman niya ma-profit ang ating salvation, pero ma-profit niya ang ating reward. Hindi ko wala ang ating reward. Okay? Kaya mga kapatid, we are complete. Amen? So walk in Him. No? Praise the Lord. No? Let's pray to the Lord. Sana po maging faithful tayo hanggang po kami ng Panginoon. Of course, habang nag-iintay tayo ng Lord, let's maintain our firmness. No? Our grip. No? Our grip. Ating pagkata sa Panginoon Diyos. Ating pag-serve sa Kanya. Dapat po tayo mag-kumpiyansa. Okay, ang ating daily walk with God, always i-develop natin. And thank the Lord, we are complete in Him. No? Complete in Him. Praise the Lord. Ayaw mag-pray. Na-learn tayo tonight. Amen? Sa ating Bible study, pag-study natin ang Word of God. Thank you for the spiritual blessing ginamit sa puso. Okay? This time tayo tayo, please, for our prayer. Okay, let's pray. Ating ng Diyos, Ama, maraming salamat po ulit sa inyong salita.